Isa ka mainit nga pagpanamyaw sa tananamon niya mga viewers. Welcome to another episode of Butlak Guimaras Online Info Drive. This virtual discussion platform was established to upscale public information efforts of the provincial government and engage our local communities with our programs and activities. Butlak Guimaras started as a multi-awarded government publication and has been awarded the #1 agency newsletter in Western Visayas. So every month, different social issues, every month, different distinguished resource persons. Madamo gid nga salamat sa inyo paglantaw kag pag-share sang amon episodes last February. Kung sa diin, aton gin istoryahan ang tigdas, makayha kag oral polio vaccine. Aton man ginistoryahan ang estado sang turismo sang probinsya sang Guimaras kag aton nahibaluan kung sin-o bala ang mga turista nga pwede magsulod sa aton probinsya. Now, to mark the 10th episode of Butlak Guimaras Online Info Drive, our resource person is none other than the beloved Governor. Let us all welcome the Honorable Samuel Tigumarin. Gov, maayong adlaw sa imo, and for the third time, thank you very much for being our guest and our distinguished resource person here sa Butlak Guimaras Online Info Drive. So today, Gov, our topic, we will be revolving around the COVID-19 vaccination plan diri sa probinsya sang Guimaras. So sa imo pauna nga mensahe, ilakip mo na lang ang imo nga sabat sa aton na hauna nga pamangkot. Gov, bilang isa ka doktor, ano ka importante ang vaksin ukon ang bakuna sa pagpugong sang balatian ilabi na gid subong nga tion sang pandemya? Thank you, JP. Kag nagapasalamat din ko nga sa akong kaidlaw nga maghambal diri sa Butlak. I'm already 58 years old, going to 59. I was born in Santo Rosario. Gin-vaccinate ako halin sa BCG, oral polio, measles, kag iban pang vaccination hindi ko na madumduman. It protected me sang sining mga balatian, kag hasta nakalabot ko subong sa inyo atubangan. But silingon, kung nga nangin program ini, sang Pilipinas, bangod it will protect sa iyang mga citizenry, labi na gid sa mga kabataan, who nga ginalantaw naton mangin renda sa pagpadlagan sa masunod nga mga panimalay naton kag sa paggobyerno. So, vaccination is a part sa aton nga pagpangabuhi. Pero ang pinaka-importante, kung vaccination manami gid, pero mas manami pa gid kung tumano naton ang mga bag-o naton nga ginatawag new normal. Ano ining mga new normal? Let us always wear some face mask, face shield, hinawa naton sang habon o kung sang 70% alcohol. Kung why kam lang kinanglanon magkanto sa imong mga amigo, amiga, palihog bilin lang sa inyo balay. Avoid sa mga o kung ibitar sa mga lugar nga damo sang tawo. Kaya mo ini ang hindi naton balaan kung sinong may ara dira nga COVID-19. Kaya ang pinaka-importante is vaccine, new normal, pinaka-importante is trust. Nga maaway tani, upod na ang honest. Nga mga Guimaras noon, nga maghambal, nga may hilanat ko. Nga maghambal, nga naghalin ko sa Manila. Nga naghambal, nga Gob, Mayor, pag-abot ko dira, ay willing nga magpa-quarantine ako, pamod gusto ko, nga maproteksyonan akong kaugalingon, akong pamilya, kagang Guimaras nun. Thank you very much, Gov. So, as we remember last year, no, sa bulan sang Marso, gid do nag-start gid ang lockdown sa nagkalain-laing nga lugar sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. And subong nga tuig 2021, we now have the vaccine. So, ang gobyerno nasyonal nakaumpisa na sa pag-implementar sang COVID-19 vaccination program kag isa ang probinsya sang Guimaras nga nahatagan sini.
The Department of Health has provided 100 doses of Sinovac to the province of Guimaras. Gov, sinubala o kung ano ang mga grupo nga ginbutang sa prioridad para pabakunahan diri sa probinsya sa Guimaras? Thank you, JP. Gusto ko ini-stress. So, siling ko na kayo na, buksan ko nga akong paghambal. Second question is, we don't have much choice. Utay-utay ang pagsulod sa vaccine sa Pilipinas. 70 million ang aton dapat i-vaccinate. Diri sa probinsya sa Guimaras, 18 and above, mga 105,000. So kung 70%, medyo dako-dako pa. Ang una nga priority, ang muna nga aton health frontliners, ang aton mga hospitals. Ang DCGNPH, naga-numero ang iyang employees, 500 or almost 500. 90 plus ang iyasang Buena Vista Extension Hospital. Kag damo-damo man ang iya sang Nueva Valencia District Hospital. Ang nagpa-signify their willingness to be vaccinated by Sinovac is only 99. Ang ipadala sa aton nga vaccine is 100. So, both silingon, kung naton lang tawon kadako sang diferensya, sang dapat na ito ni-vaccinate, nga almost 600, 100 lang. So, kung naton lang tawon, kung nagalaom kita, nga it would protect sa atong mga frontliners, hindi. Kasi sobra ni 5%. So, dapat sa nasiling na naton, kung gusto naton nga may herd immunity, kag makakuha kita protection, aside from the new normal, kinanglan naton ang isa ka herd immunity sa aton mga hospitals. Nga nagalabot 80% or more. So, amo ni ang pulo problema naton subong, kag dapat mabaluan sa mga taga-hospital, no? Kag hindi lang sa taga-hospital, sa tanan nga taga-Guimaras nun. Nga kon nag-signify ka, ikaw lang yang tagaan, kag ang masunod nga second dose. Kung hindi ka ka-signify subong, hindi ka mabutang sa priority list, questionably, ang imo first dose, kag ang second dose. So maluoy ka man sa imo kagalingon, sa imo mga pamilya, kag sa imo nga kaupod nga Guimaras nun. Okay. Dapat pa-inject kagid kung may available nga vaccine. Rason nga sang March 12, nagpatigayon kita sang the first vaccination sang COVID-19 diri sa probinsya sang Guimaras. Kag ako nagalaom personal, si Vice Gov, 5 ka-mayors, si Congressman Dr. Silnaba, nga magtaas sa ng numero nga magpa-vaccinate. So hopefully, we will do this kay para una ka mo maproteksyonan para hindi ma-overwhelm ang aton hospital pananglitan gidman nga may masulod nga COVID-19 nga pasyente. Hindi kita mahadlok, hindi kita magkimi-kimi, because what we have now is the protection nga lin sa vaccine nga gin tughong sa inyo nga makalawasan. Thank you very much, Gov. Now, may ginapaabot pa bala ang probinsya sa Guimaras nga dugang nga vaccines gikan sa national government? Yes. Kay sunod sa amon istorya, upod si Mayor Jerry Treñas, anom ka mayors, si Secretary Galvestan, Albi Binetes, si Tukman, 70% assured by the national government. Ang 30% will be given sa mga local government unit nga magbakal
para malabot na to ng 100%. May ara pa. Pero ang problema naton is the supply ng vaccine sa international market bangod nga kadamo sang demand. Hindi kita pasuber labi na gid ng Pilipinas. So kung ano nga vaccine ang ara sa liwaton guni kung pila man ni kapamangkot pa-vaccinate kita. Whether it is again Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavax, or Sinovac. Pa-inject kita. Thank you, Gov. So while this is a question of supply and demand in the international market, one thing is for sure is that kung anong available nga vaccine, Gov, no, dapat mapabakuna kita as soon as possible. Now, for my fourth question, Gov, ano sa imo pananaw ang rason nga dako nga porsyento sa populasyon ang nagaduwa-duwa, may kahangawa, ukon hadlok magpabakuna batok sa COVID-19? Drastically, it all started sang kontrobersya sang dingbaksya. Nga gin-air sa TV, gin-pabati sa aton, na kalabot sa aton nga mga populasyon. Diri nato nakita nga subsequently o sa masunod nga mga binulan, mga tinuig, ang mga nanay nga nakabati nag-hesitate nga magpa-vaccinate sa ilang mga kabataan. Rason nga gindeklarar health emergency ang polio kag measles sa bugos nga Pilipinas. Rason man nga sa nagligad nga mga binulan, nag-launch kita sang OPV SHIA para once again, we will eradicate sang measles kag polio. So during sang time ni Flavier, nga may ara kita National Immunization Day, daw kasmot ni right after wala sang case sang polio bilog nga Pilipinas, why sang measles kag tanan nga mga balatian nga may chances nga magtugas ang epidemya kag even pandemya. So why ni sila tanan? Diri nato na batyagan nga after sang dingbaksya nga controversy nagduging kag nagdeklarar ang WHO subong man ang DOH nga may outbreak kita diri sa Pilipinas ang polio kag measles. So diri naton daw dirigid JP nakuha kag ari kita diri subong bangod gusto naton ibalik ang pagtuo kag pagsalig sa aton pumuluyo, especially sa mga ginikanan sa tanan naton nga mga vaccination program. Labi nugod nga ri kita sa pandemya ginaway naton ng COVID-19, kinanglanon naton nga magsalig kita sa tagsa-tagsa. Ako, si Governor Samuel Gomarin, vaccinated from the time nga bata pa ko, kag subong ari mo kong gyapon, bangod sang sining vaccination program sa aton gobyerno. Ang isa pagid nga dako nga rason sa nasiling ko na kayo ng NID, National Immunization Day, grabe ito ang information dissemination campaign sa time ni Flavier. The national government has launched the NID through vigorous IEC information dissemination campaign kag damo nga IEC materials. Sa sininga Chimpo, it is the local government unit nga nagakulo sa tanan nga information campaign kay even ang Pfizer, AstraZeneca kag iban pa labi na gid ang ining Sinovac way ni sa may ginhatag nga maayo nga campaign strategies o kun information campaign sa ila kompanya nga dapat amoy ni ang plataporma kag amoy ni ang matabo sa aton pumuluyo pananglitan gid man mapabaksinate. So uliton ko,
ang vaccination program, whether it is Astra, Pfizer, kag Sinovac, all maka-prevent sang severe infection nga mag-critical ang aton nga mga pasyente. Amo lang ang ginapangita ta. Nga hindi kita mapatay. So, 100% ang Sinovac makaobra sina. Kag ang iban nga vaccine. Ikaduha, ang mga moderate, 72% nga mapunggan niya nga magkadto ikaw sa moderate ang Sinovac. Kag medyo taas-taas sa iban nga mga vaccine. So, siguro amo ini ang kulang-kulang information dissemination para makalabot sa aton pumuluyo, para madula ang ilang mga misconception. So, salig lang kita sa aton gobyerno. Gov, thank you very much. Subong Gov nga mayara kita sa vaccine available din no sa probinsya sa Guimaras nga gin-vaccinate na sa aton 100 ka frontliners no sa ospital. May plano pa bala ang provincial government nga magbakal sang dugang nga vaccines para sa mga Guimaras noon? Yes, JP. Upod sa lima naton ka mayors, kung kay Tukman, nagplano kami magbakal. Nag-contact kita sa AstraZeneca, sa Johnson, o kung sa Johnson & Johnson para makaprocure kita for the remaining 30%. So we assume ang tanan naton nga munisipyo are 10% ang ilang responsibilidad for their targets. Kag kita sa probinsya sa government, upod ni Congresswoman Dr. Silnaba, 20%. So, para why sa may mabilin, nga Guimaras noon nga hindi mabaksinate. Ang problema lang natin subong, ang kaiwaton sang availability sa vaccine sa international. Kay ang medyo mga lumangaranon sa Europa, ginabutong nila ang ini mga vaccine pagkadto sa ila. Hopefully, no, sa pagpangulo ni Secretary Galvez kag sa DOH kag sino pa dira makakuha man kita damo man nga vaccine within this year kag sa masunod nga mga tinuig. So Gov, ano ay han nga vaccine ini kag pila ang ginpaen nga pondo para diri kag san ubala ini plano nga baklon? Kung lang pasugtan, kay may kwarta naman kita, may kwarta naman ng LGU, kung may available na nga vaccines, subong nga tuig, events ang last quarter. O galing, pag-istorya naton sa Johnson & Johnson, they cannot assure us sining tuig, but next year, and also AstraZeneca. So, amuni ang isa pagid karason, nga dapat kung anong available nga vaccine, mapavaccinate na kita sa tanan nga hilera nga gin-prioritize. Dapat ang tanan naton nga mga priority kag eligible groups magpa-vaccinate na sa 70% sa national government. Amo ini sila, aton mga frontliner health workers, senior citizen, indigent population, uniform personnel, other mga frontliners, mga PWDs, no, Filipinos ngara sa mga informal settlers, kag ang mga remaining population. So, sa masiling ko nang, ang supplies ng vaccine, taman kagamay, again sa i-vaccinate. Ang pinaka-importante sa subong, for us to stay healthy, to stay safe, is that we will depend sa aton depensa diri sa probinsya sa Guimaras, sa aton screeners, sa Iloilo. So, ang pangayo lang namon nga i-follow na to ng tanan nga guidelines and protocols para ma-preserbar naton nga makontrol pa naton ang COVID-19. Honest lang kamo sa aton mga screeners. Ang aton mga screeners, hindi man na sila perfect. Kay
ang gina-training man na nato na sila kag ibutang dira. Ang pinaka-importante nga kung diin ka mo nagalalin, whether diri lang sa Western Visayas, outside Western Visayas, inumupod, di ka mo nag-agi, kag saan o ka mo nagpa-swab, amo nang pinaka-importante nga ihatag nyo dira para maproteksyonan ninyo ang inyong kagalingon, ang mga screeners nga ginaagyan ninyo, ang mga ginasakyan ninyong driver sa jeep, kagkaupdanan sa jeep, kundi makamuga naghalin, ang tricycle drivers, ang mga sakayano naton, ang upod ninyo sa sakayan. Kung may ginahilanat ka mo, hambalon yung daan sila, amo ini ang dapat nga obrahon nato na sige marasnon. Hindi kita magtinudloanay, nga may sala kita, ano ang aton nga patakaran, mabudlay ini para sa inyo, bala na muna. Pero this is the only way we know nga maproteksyonan naton ang aton probinsya. Napagwa ang ITF 101 nga sa diin way na quarantine, way na kita swab kung mag-abot diri. What we have now nga makaproteksyon sa aton, amo lang gid ni ang swab 2 days ka magbuli diri sa probinsya sa Guimaras. Sundon ta lang ini. Kaya muna lang ni ang restrictions naton nga nabilin to protect sa Guimaras nun. I appeal sa mga Guimaras nun, ibitaran ninyo ang Facebook nga maghambal wala no mandiragen sa inyo nga gobyerno. Wala no ang inyo gobyerno, amo man na ikaw, upod ka, bulig ka, wala nung imo masarangan para matapna nato ng ini nga pandemya sa COVID-19 kag maproteksyonan tagsa-tagsa kag Guimarasnon, thereby protecting sang Iloilo, sang iban nga mga probinsya kag sang bugos nga Pilipinas. Thank you very much, Gov. So earlier we have talked about vaccine confidence. Now, subong tanan nga qualified nga mga Guimarasnons, required bala or mandatory nga magpabakuna, Gov? No or dapat. No, in the sense nga 17 and below, kung Sinovac 59, above 59, hindi pwede. Pero pwede, above 59 sa iban nga mga vaccine. Yes, ang dapat, qualified, dapat magpabakuna, bangod limited ang supply sa bakuna. Kung gusto mo AstraZeneca, pero ang available is Sinovac, hindi ka kahulat sa AstraZeneca. Kinanglan ko na rin Sinovac, pa-inject ka sa Sinovac. Kaya nga, basing masunod nga magabot Sinovac gihapon, paano ka makapa-inject sa AstraZeneca? Sa nasiling naton, we don't have mabudlay man maghambal, pero sa sitwasyon naton subong, hindi kita kapili sa vaccine. Kung ano ang vaccine nga available kag mag-abot, dapat mapabakuna kita. For us to reach sa aton nga tawag nga herd immunity sa madali nga tinion kag maproteksyonan ang tanan nga mga Guimarasnon. Remember, herd immunity makuha kung malabot naton ang 80% nga mavaccinate sa bugos nga probinsya sa Guimaras. So, Gov, it's a no because it's not mandatory, but it's dapat kay kinahanglan kag it is our responsibility. Is it correct? Yes. Yes. Now, Gov, if I am a 40-year-old, no, for example, let's go situational. I am a 40-year-old government employee and I refuse to be vaccinated by kung anong available nga vaccine. Anong mahambal mo sa amoy na nga sitwasyon? Ang mahambal ko drastically, makahambal ko siya, maluoy ka man sa imong kagulingon. We don't have
sang isa ka tsansa nga mapos na magkuha sang baksin. Kung ano lang gid ang available nga baksin nga ra, dapat pa-inject ka na. Kaya kung hindi ka magpa-inject sa subong, hindi ka madala sa sunod, kaya way ka record, nga tani imo na subong. So chances is, base sa sunod, hindi ka madala, bangod, nga way ka to record, nga may first dose ka. So, amoy na ang dako nga rason, JP, nga dapat kung imo na chimpo magpa-vaccinate, imo na ara ka na dira sa sina nga priority. Kaya kung hindi ka mag-vaccinate, manaog na siya sa next priority. Hindi mo na siya mabalik pa sa imong prioridad. That's right, Gov. And thank you very much, no? Now that the vaccine is available, ano ang ginalauman sa provincial government para naman sa ekonomiya sa probinsya kag sa posibilidad niya mabalik sa normal ang pangabuhi sa mga Gimarasnon? JP, sa sitwasyon naton subong kulang ang baksin, why kita herd immunity, nagbukas kita sa aton nga ekonomiya sang October last year, nagtaas gasiso kita. So, without reaching, o kung hindi na malabot, ang aton target population, mablubudlay kita, maghambal nga makabalik kita sa gusto naton nga sitwasyon sang una. I for one, dako ako nga pagpati, nga even malabot naton nga target population to be vaccinated to achieve sang aton herd immunity. Magapadayon kita nga maghakos sa gihapon sang aton nga new normal. Sa liwat, anong new normal? Face mask, face shield, panghugas ng aton mga kamot, social distancing at least 1 meter, paglikaw sang mga matawo nga lugar, pagtiner sa balay, kung way ka malang sang kinanglanon sa imong mga kalantuan, no? Remember, quarantine man kita sa gihapon, MGCQ. So, kung aton lang tawon, this pandemya has changed, hindi lang sa mga Gimarasnon o kung sa mga Pilipino. It changed the entire world. Kung paano natin i-handle ini, it will always depend sa aton cohesiveness as a nation, as a province, Gimarasnon. So, muna ginahambal natin permi kag matuod ini. We fight as one so that we could heal as one, Gimarasnon. There you have it, ladies and gentlemen, the 10th episode of Butlak Gimaras. Gov, madamo gid nga salamat for always giving time and for you to be able to reach our Gimarasnons and our communities. Madamo gid nga salamat sa imo oras. Thank you man, JP, no? Madamo gid nga salamat sa sining oportunidad because at this point in time, we feel as local chief executive, as Gimarasnon, nga mga leaders, nga dapat mag-intindi aton pumuluyo. Kag ang mga sanguna naton nga mga pagsinalayo, culture, amat-amaton naton, let us be flexible para maproteksyonan naton ng tagsa-tagsa. Kung maproteksyonan naton aton kagalingon, we could protect you, kag ang tanan nga Gimarasnon, kag tanan nga Pilipino. So thank you, kag mayong adlaw sa aton liwat. Thank you very much, Gov. So if you want to watch this video on our official YouTube account, that's Guimaras Province, and you could also visit our official website. So if you have more questions, click the link in the caption of this video. And always remember, information means empowerment. So get vaccinated today to protect yourself and to protect your family.